Maraming dahilan kung bakit sumusungit ang mga babae at hindi ito simpleng tanong na masasagot sa ilang salita lamang. Ang pagsusungit ay isang komplikadong emosyon na may iba't ibang pinagmulan at ang pag-unawa nito ay nangangailangan ng pagsasaalang-alang sa konteksto, kultura at individual na karanasan. Narito ang ilang posibleng dahilan. Pisikal na mga kadahilanan. Number 1, hormonal fluctuations. Ang mga babae ay nakakaranas ng mga pagbabago sa hormonal sa buong buhay nila, partikular na sa panahon ng regla, pagbubuntis at menopause. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring makakaapekto sa mood at maging sanhi ng pagsusugit. Number 2, kakulangan sa tulog. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng pagkairita at pagsusungit sa sinuman, lalaki man o babae. Number 3, stress at pagod. Ang labis na stress mula sa trabaho, pamilya o iba pang mga responsibilidad ay maaaring magdulot ng pagkairita at pagsusungit. Ang pisikal na pagod ay may katulad na epekto. Number 4, mga karamdaman. Ang ilang mga karamdaman tulad ng premenstrual dysphoric disorder o PMDD, depression, at anxiety ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mood, kabilang na ang pagiging masungit. Psikoholikal at sosyal na mga kadahilanan. Number 5, mga problema sa relasyon. Ang mga problema sa relasyon, maging sa pamilya, kaibigan o romantikong partner, ay maaaring maging sanhi ng stress at pagsusungit. Number 6, presyon sa lipunan. Ang mga babae ay madalas na nakakaranas ng malaking presyon mula sa lipunan upang maging perpekto sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ang presyong ito ay maaaring magdulot ng stress at pagsusungit. Number 7, kawalan ng suporta. Ang kakulangan ng suporta mula sa pamilya, kaibigan o partner ay maaaring magpalala ng stress at magdulot ng pagsusungit. Number 8, traumatikong karanasan. Ang mga nakaraang traumatikong karanasan ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mood at pagsusungit. Number 9, pagkapagod sa emosyon. Ang pagiging emosyonal na pagod ay maaaring magdulot ng pagkairita at pagsusungit. Ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay laging nasa estado ng pag-aalala o pag-aalaga sa iba. Number 10, pagpapahayag ng emosyon. Sa ilang mga kaso, ang pagsusungit ay maaaring isang paraan ng pagpapahayag ng iba pang mga emosyon tulad ng kalungkutan, galit o takot. Maaaring hindi alam ng babae mismo kung bakit siya sumusungit o maaaring nahihirapan siya ipayag ang kanyang tunay na nararamdaman sa ibang paraan. Mahalagang tandaan na ang pagsusungit ay hindi isang kapamihan ng lahat ng babae. Ito ay isang komplikadong emosyon na may iba't ibang pinagmulan. At ang pag-unawa nito ay nangangailangan ng empatiya at pagsasaalang-alang. Sa halip na mag-generalize, mas mabuting unawain ang individual na sitwasyon at konteksto bago gumawa ng anumang konklusyon. Ano ang dapat gawin ng isang tao para mabago ang ugali sa pagiging masungit? Ang pagbabago ng ugali sa pagiging masungit ay isang proseso sa nangangailangan na pagsisikap at pagtitiyaga. Walang mabilis na solusyon, ngunit narito ang ilang mga hakbang na maaaring makatulong. Number 1, kilalanin ang ugat ng problema or self-reflection. Maglaan ng oras para sa pagnilay-nilay. Tanungin ang sarili, bakit ako nagiging masungit? Ano ang mga sitwasyon o tao na nag-uudyok nito? Ano ang aking nararamdaman bago, habang at pagkatapos maging masungit? Isulat ang mga sagot para sa mas malinaw na pangunawa. Magtanong sa mga mahal sa buhay. Humingi ng feedback mula sa mga taong malapit sa iyo. Maaaring may mga bagay na hindi mo napapansin tungkol sa iyong ugali. Mahalaga ang kanilang pananaw. Siguraduhin handa kang makinig at tanggapin ang kanilang mga
komento ng walang depensa. Pagharap sa mga ugat ng sani. Stress management. Kung ang stress ang matutunan ang mga epektibong paraan ng pagkontrol sa stress tulad ng regular na ehersisyo. Nakakatulong ito sa pagpapalabas ng endorphins na nagpapabuti ng mood. Pagmumuni-muni o pagre-relaxation. Nagbibigay ito ng kalmado at pagkontrol sa emosyon. Pagtulong ng sapat. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapalala ng stress at negatibong emosyon. Paghahanap ng suporta. Makipag-usap sa mga kaibigan, pamilya o therapist. Paggamot sa mga karamdaman. Kung mayroon kang pinagbabatayan at nararamdaman tulad ng depression o anxiety, mahalagang humingi ng professional na tulong. Ang paggamot ay makakatulong sa pagkontrol ng mga emosyon at pagbabawas ng pagiging masungit. Pagpapabuti ng mga relasyon. Kung ang mga problema sa relasyon ang dahilan, sikaping ayusin ang mga ito sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon at pag-unawa. Makipag-usap ng malinaw at matapat at makinig din sa pananaw ng iba. Number 3, pagbabago ng ugali. Pagsasanay sa pagpipigil. Pag-aralan ang pagkontrol sa unang reaksyon. Huminga ng malalim at bilangin hanggang 10 bago magsalita o kumilos. Bigyan ang sarili ng oras upang huminahon bago tumugon sa isang sitwasyon. Pagsasanay sa empatya. Subukan tingnan ang mga bagay mula sa pananaw ng iba. Maaring may mga dahilan kung bakit kumikilos ang mga tao sa paraang nakakainiis sa iyo. Pagpapaunlad ng positibong pag-iisip. Mag-focus sa mga positibong bagay sa buhay. Magpasalamat sa mga biyaya at pagnilay sa mga magandang karanasan. Pag-aaral ng assertive communication. Matutong ipayag ang iyong mga pangangailangan at opinyon nang hindi nasasaktan ang damdamin ng iba. Pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa sarili at sa iba ay makakatulong sa pagpapagaan ng galit at sama ng loob. Number 4, paghahanap ng professional na tulong. Kagaya ng therapy. Kung nahihirapan kang baguhin ang iyong ugali sa sarili mo, humingi ng tulong sa isang therapist o psychologist. Maring silang magbigay ng gabay at mga estratehiya na partikular na angkop sa iyong sitwasyon. Ang pagbabago ng ugali ay isang proseso, hindi isang pangyayari. Magkaroon ng pasensya sa sarili at ipagdiwang ang mga maliit na tagumpay. Huwag sumuko. Ang pagsusumikap ay sulit sa mas maligaya at mas mapayapa na buhay. Kapag pinabayaan ang pagsusungit, mauuwi ba ito sa pagka-stress at depresyon? Ang patuloy na pagpapabaya sa pagsusungit ay maaaring magdulot ng matinding stress at depresyon. Ang pagiging masungit ay isang simptomas na nagpapahiwatig ng mas malalim na emosyonal na isyu. At kapag hindi ito hinarap, maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan ng isip. Ang mga dahilan kung bakit maaaring magdulot ng stress at depresyon ang pagsusungit. Number 1, stress at pagkakabalisa. Ang pagsusungit ay madalas na resulta ng stress at pagkabalisa. Kapag patuloy mong pinabayaan ang pagsusungit, maaaring magdulot ito ng labis na pagkabalisa at stress na maaaring humantong sa depresyon. Number 2, negatibong emosyon. Ang pagsusungit ay nagpapahiwatig ng negatibong emosyon tulad ng galit, sama ng loob at pagkawalang pag-asa. Kapag hindi ito hinarap, maaaring magdulot ito ng matinding emosyonal na pagod na maaaring humantong sa depresyon. Number 3, social isolation. Ang pagiging masungit ay maaaring magtulak sa mga tao na iwasan ka, na maaaring humantong sa social isolation. Ang social isolation ay isang malaking panganib na kadahilanan para sa depresyon. Epekto sa relasyon. Ang pagsungit ay maaaring magdulot ng mga problema sa relasyon,
lalo na sa mga mahal sa buhay. Ang mga problema sa relasyon ay maaaring magpapalala ng stress at magdulot ng depresyon. Number 5, physical na epekto. Ang patuloy na pagsusungit ay maaaring magkaroon ng physical na epekto tulad ng sakit ng ulo, pagkapagod at mga problema sa pagtulog. Ang mga physical na sintomas na ito ay maaaring magpalala ng stress at magdulot ng depresyon. Ang pagsusungit ay isang sintomas na dapat bigyang pansin. Kung patuloy mong pinabayaan ito, maaaring magdulot ito ng matinding stress at depresyon. Mahalagang humingi ng tulong mula sa mga mahal sa buhay, therapist o iba pang mga professional upang maharap ang mga pinagbabatayan na dahilan ng pagsusungit at naiwasan ang mga negatibong epekto sa kalusugan ng isip. Kaya naman, kung ayaw mong mauwi sa pagka-stress at depresyon ng iyong pagsusungit, ay mahalagang sundin ang mga payong ito. Dahil kapag napabayaan na, ay humantong sa depresyon, ay napakadelikado na maaring magsanhi ng matinding problema sa buhay sa pamilya. Dahil ang depresyon ay humahantong na sa pagpapakamatay. Yun po ang sanhi ng pagsusungit na nauuwi sa depresyon. Marami na po ang nangyayaring ganito na mga sitwasyon na humantong sa kamatayan. Kung meron pa po kayong itanong, maaari pong mag-comment at huwag kalimutang mag-like at sikapin ko pong sagutin ang inyong mga katanungan.